Mainit ang naging pagtanggap ni Doña Linda kay Noah. Ani mo hindi ito nagulat sa pagdating nila. Ang buhay talaga, full of surprises. Wika ni Doña Linda. Panatag naman ng kalooban ni Juliana na nakikinig. Humayon sa mga plano niyang lahat. Wala silang nasisilip na problema. Walang tutol ang lola niya magpakasal sila ni Noah. Halata pa ngang itong nagmamadali. Tila gusto pa nga nitong akuin ng mga gastusin sa kanilang kasal. Nang araw ding yun ay naging abala sila sa preparasyon dahil ayaw pumayag ni Doña Linda na simpleng kasalan lamang ang magaganap. Kinagabihan ay dumating si Donna na halatang haggard. Nang makaharap nito si Noah ay nagpakita kaagad ito ng interes. Pero nanlumo ito nang malamang future husband ni Juliana ang binata. Kitang-kita ni Juliana ang pagtiim ng mga bagang ng kapatid. Hindi rin nakatakas sa kanyang matalim nitong titig. Sa pakiramdam pa nga niya gusto siya nitong awayin ng mga sandaling yon. Hindi lang ito nakahanap ng tiyempo dahil lantaran ng pag-iwas niya rito. At sa akala mo ba'y naniniwala kung totoo ang pagpapakasal niyo ni Noah? Mula sa binabasang list of sponsors ay nag-angat ng tingin si Juliana sa figurang hindi niya na malayang lumapit. Wala siyang sinabing anuman, tiningnan lamang niya ito. Galit na namewang si Donna. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Hindi ako naniniwalang nagmamahalan talaga kay ni Noah. Alam ko na binayaran mo lang siya. Taas noon niya itong tinitigan sa muka. Hindi ang klase ni Noah ang magpapabayad. Makahulugan niyang wika. Dahil sa inis niya inis sa isa niyang mga ari-arian ni Noah. Natigagal naman si Donna, pero saglit lamang yon. Kaagad din itong nakabawi. Still, hindi pa rin ako naniniwala sa kalokohang ito. Hindi mo ako maloloko, Juliana. Mag-iimbestiga ako. Malalaman ko rin ang totoo. Hindi siya nagsalita. Tinitigan lamang niya ito. Nagtatagis sa mga bagang ng kapatid. Hindi ako makakapayag na sa'yo mapuntang lahat ng kayamanan ng mga Sebastian, Juliana. May magagawa pa ako upang hadlangan ang kasal niyo. Nanatili siyang walang kibo. Nakatitig pa rin siya rito. Ngumiti ito ng nakakaloko. Nobody can resist my charm. You know that. Makahulugan niyang wika. Umarte siyang nag-aalala. Tumawa naman ito ng malakas. Natatakot ka, sis? Nanguuyam pa nitong tanong. Pagkatapos ay tinalikuran siya. Tiningnan niya ang galaw ng balakang nito habang naglalakad. Halatang may gagawin ito. Napapailing na ibinalik niya ang tingin sa binabasa. Ma'am Juliana, si Ma'am Donna ho nakita ko na pumunta sa bahay ni na Sir Noah. Balita sa kanya ng maid nang katukin siya nito sa kanyang silid. Wala siyang nararamdamang pag-aalala. Naiinis lamang siya. Ma'am, maiksing-maiksi ang short na suot ni Ma'am Donna at saka nakahanging blouse lang siya. Ganun talaga siyang manamit, Presi. Malamig na tugon niya. Noon pa man ay napansin na niyang tsismosa ito at mausisa. Hindi niya gustong ugali nitong yon. Masipag nga lang ito kaya pinapalagpas na lamang niyang kapintasan nito. Pero ma'am, halatang mayroon itong nais sabihin, ngunit nag-aalala sa magiging reaksyon niya. Pinaalis na niya ito kahit halatang gusto pang makipag-usap sa kanya. Dumungaw si Juliana sa bintana at tinanaw ang kinaroroonan ng bahay ni Noah. Iyong bubong lamang ng bahay ang abot ng paningin niya. Ang ganda-ganda sana ng kapatid mo, Juliana. Walang lalaking hindi magkakagusto sa kanya. Kaya lang sobra naman ang ugali. Wika ni Flor sa kanya. 3rd year high school sila noon samantalang si Flor ay 1st year high school pa lamang. Mainit ang mga mata ng halos lahat ng mga kababaihan sa loob ng campus dito dahil masyado itong pansinin. Iyon ay dahil na rin siguro sa mga kilos at pananamit nito. Nakikipag-boyfriend na ito at madalas na pinag-aawayan ng mga lalaki. Asset niya ang kanyang physical appearance. Komento niya. Proud sana siya sa pagkakaroon ng ganoon kagandang kapatid. Kaya lang ay mas lamang ang kahihiyang idinudulot ni Donna sa kanya. Asset nga. Kaya lang ay para naman siyang tukso sa mga lalaki. Lagi na lang siyang pinagsisimulan ng gulo. Pero alam mo, kung tutuusin ay mas maganda ka sa kanya. Hindi ka nga lang lapitin ng mga lalaki dahil alam nilang wala silang mapapala sa'yo. Kakaiba ang dating mo. Hindi ikaw yung tipo ng babaeng pagnanasaan ng mga guys. Ikaw yung titingalain lang. Ewan ko ba? Di ko ma-explain. Basta kakaiba, mukha kang inosente. Hindi siya kumibo. Simula noong magkaisip siya at makakita ng madre ay pinangarap na niyang maging ganoon. Pero inalis niya yun sa isip dahil hindi ganoon ang pangarap para sa kanya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Pero subconsciously marahil ay nasa isip pa rin niya yun.
Kaya ayaw niyang makipaglapit sa kahit kaninong lalaki. Paano ba yan, Juliana? Hindi mo man lang ba pagsasabihan niyang kapatid mo? Nakakatakot siya eh. Ang lakas ng kamandag. Baka darating ang araw na pati ang magiging boyfriend o asawa mo ay agawin niya. Napabuntong hininga si Juliana sa pagkaalala ng kahapong yon. Minsan ay may nakapagsabi sa kanya na baka kaya ayaw niyang mag-asawa ay dahil natatakot siyang agawin yun ni Donna. Open book na sa lahat ng nakakakilala sa kanilang pag-uugali ng kapatid niya. Obvious na obvious yun sa mga kilos nito. Sa palagay niya rin ay tila gustong-gusto nitong ipakita sa lahat na magkaribal sila. Gayong ang totoo ay ito lang naman ang madalas na makipagkompetensya sa kanya. Batid niya kung gaano kalaki ang inggit sa kanya ni Donna dahil siyang laging pinupuri ng mga yumaon nilang magulang. Natanaw niya si Donna makalipas ng ilang sandali. Tila mabigat ang mga hakbang nito. Tila rin madilim ang mukha nito. Narelief siya. Batid niyang bigong-bigo ito sa gusto nitong mangyari. At ano pa nga ba ang dapat niyang asahan? Gayong walang kakayahan si Noah na magpaligaya. Kampante siyang naupo sa gilid ng kama. Sa pakiwari niya ay mayroon siyang gustong isipin. Ngunit hindi naman niya alam kung ano yon. Napaigtad siya nang marinig ang malakas na katok. Kasunod na yun ay ang galit na boses ni Donna. Kampante pa rin siya ng pagbuksan ito. "What is it, Donna?" Casual na tanong niya. Hindi ito sumagot. Dinitigan lang siya ng matalim. Humalukip-kip siya. "Ano yun?" "Hindi pa tapos ang laban," ang sabi nito. "Traitor ka, Juliana. Hindi mo sinabi sa akin noon na may bala ka palang mag-asawa. Kung nalaman ko lang kaagad ang plano mo ay inunahan na sana kita. But still, it's not too late. Tatanggapin ko ang kasal na inoffer sa akin ng boyfriend ko." Magiging obvious yun kay Lola. Kalmante niyang wika. "Tanggapin mo na lang ang mga nangyari. Tutal naman ay hindi kita gugutumin. Bibigyan kita ng allowance buwan-buwan." Sa halip na matawa ay lalo itong nagalit sa kanya. "Pagbabayaran mo to, Juliana." Mariing wika nito. "Hindi ka magtatagumpay sa mga plano mo. Hindi mo ako maloloko." Hinila nito pasara ang pinto. Kung hindi siya nakaiwas ay tiyak na maiipit siya. "Lola, this is unfair!" Tinig ni Juliana ang pagwawalang yun ni Donna nang mapadaan siya sa silid ng kanyang abuela. Napatigil siya sa paglalakad. Obvious na hindi totoong nagmamahalan sina Noah at Juliana, Lola. Biglaan ang kanilang desisyon. Hindi sila naging mag-boyfriend. Hindi sa lahat ng sandali ay sinasabi ni Juliana ang lahat ng mga activities niya, Donna. She's living alone. Maraming mga bagay ang nangyayari sa kanya na hindi na niya naiisip pang ikwento sa atin. Narelip naman si Juliana sa sinabing yun ng kanyang abuela. Kung may guilt mang bumangon sa kanya ay natakpan yun ng maganda niyang hangarin para sa kayamanang mamanahin niya. "Lola, nagbubulag-bulagan kayo." Ani Donna na nai-imagine niyang nanggagalaiti na sa galit. "Buksan yung mga mata niyo, Lola." "Lumabas ka na, Donna," ang sabi ng kanyang abuela. "Marami pa akong gagawin." Narinig niya ang pagdadabog ng kapatid. Kasunod niyon ay ang pagbukas ng pinto. Nagkasalubong ang mga tingin nila. Galit ang nakasungaw sa mga mata nito. "Nanguhuli ka pa?" Panguusig nito. "Alam ko, Juliana, na nagdiriwang ngayon ang puso mo sa kaligayahan. Pero itong tandaan mo, may katapat na sakit ng kalooban yan. Tinitiyak ko sa'yo na luluha ka sa ginagawa mong ito." Napapitlag siya sa tinuran nito. "See? Hindi ka pa man nakakarma ay apektado ka na. Mas lalo na kapag tumalab na ang karma." Apektado siya sa mga tinuran nito. Nang mga sandaling yun ay nais niyang may makausap. Pinuntahan niya si Noah. "Come in, Juliana." Mainit na pagtanggap sa kanya ni Noah nang mapagbuksan siya nito ng gate. "Pasensya ka na't pinaghintay kita ng matagal. Nawala sa isip ko na umalis pa lang mga kasama ko rito sa bahay." "Okay lang," aniya. Hindi niya napigil ang sariling huwag pagmasdan ng kabuuan nito. Sa suot nitong puting t-shirt ay bakat ang magandang build ng katawan nito. Naka-shorts ito kaya lantad ang strong legs. Sa tansya niya ay isang action star sa Hollywood ang kaharap niya. Nang alalayan siya nito sa siko papasok sa loob ng bahay ay nakadama siya ng kapanatagan ng loob. Ang paraan ng paghawak nito sa kanya ay tila punong-puno ng pag-iingat. "Nagpunta rito si Donna." Pagbibigay alam nito nang makaupo sila sa sala. "Alam ko yon," aniya. "Pasensya ka na sa kapatid ko, Noah." Depensa niya. "Alam mo na." Marahan siyang tumango. Hindi niya matanggap na mag-aasawa na ako.
Para sa kanya ay isang pagtataksil ang ginawa ko. Dapat ba akong makonsensya, Noah? Her voice was soft. Gusto ko lang ilagay sa ayos ang mga ari-arian. Hindi ko to gagawin para sa sarili kong kapakanan, Noah. I know. Wika nito na bakas ang simpatya sa kanya. Wala kang dapat na ipaliwanag, Juliana. I can see it in your eyes. Don't worry. Mauunawaan rin niya pagdating ng araw. Sana nga, Noah. Aniya, nakadama siya ng kagustuhang yumakap dito. Ngunit nahihiya siya. Marahan siya nitong tinapik sa balikat. Don't be sad. Ayokong makitang malungkot ang future bride ko. Napangiti siya sa tinuran nito. That's my woman. Anito sabay hawak sa baba niya at saka siya inopera ng maiinom. Juice na lang, Noah. Okay, 1 glass of juice is coming. Sinundan na lamang niya ito ng tingin. Juliana, iha. Masayang masaya kami at sa wakas ay mag-aasawa na si Noah. Wika ng mama ni Noah nang makaharap niya ito. Kararating lamang nito kasama ang asawa buhat sa States at siya ang kaagad na pinuntahan. Ngiti lamang ang itinugon niya. Wala siyang alam sabihin. Wala silang napag-uusapang masyado ng mga magulang ni Noah. Ang abuela niya ang nakipagkwentuhan sa mga ito. Si Noah naman ay pangiti-ngiti lang. Hindi ito nag-participate masyado sa usapan. Hinila niya ito patungo sa hardin. Alam ba ng parents mo? Umiling ito. Ang alam lang nila ay natatakot na akong magmahal muli. Thanks God. Natakot kasi ako na baka mabanggit niya. Ginagap nito ang palad niya. Huwag kang matakot. Narito ako. From now on ay magkatuwang na tayo sa lahat ng bagay. Salamat, Noah. Nayakap niya ito dahil sa relief na nararamdaman. Kinakabahan si Juliana nang ideklara ng pari na mag-asawa na sila ni Noah. Lalo pang lumakas ang kaba niya nang may magsabi ng kiss the bride. Mahahalata kaya nila na walang kakayahan si Noah? Iyon na naglalaro sa isip niya nang alisin itong nakatakip na belo sa kanyang muka. Hindi tuloy niya namalayan na hinalikan na siya ni Noah. Napagtanto lamang niya yun nang maghiyawan ng mga tao. One more! May nakakalokong sumigaw na yon. Walang iba kundi si Angela. Ito ang kanyang maid of honor dahil ayaw ni Donna maging bahagi ng kanyang kasal. Hindi niya alam kung nasaan ito ng mga sandaling yon. Relax. Pulong ni Noah sa kanya. Marahan nitong pinisilang kanyang palad. Marahil ay nahahalata nito na ninenervyos siya. Hanggang sa makalulan sila sa bridal car, ay hawak nito ang palad niya. Nagdulot yun sa kanya ng comfort. Humilig siya sa balikat nito. Thank you, Juliana. Wika nito maya-maya. Tumingala siya sa asawa. Naghinang ang kanilang mga mata. Ako ang dapat na magpasalamat sa'yo, Aniya. I don't know how to thank you. Malaki ang naitulong mo sa akin, Juliana. Nang dahil sa'yo ay hindi ko nagaanong nararamdaman ng kirot na yon. Hinawakan itong baba niya. Wala akong regret sa pagpapakasal nating ito, Juliana. Sabi nito sa tinig na puno ng katapatan. I hope ganun ka rin. Wala rin akong maramdamang regret. Nakangiting wika ni Juliana. Alam mo, na-realize ko na napakabuti mo pala. Gusto ko tuloy pagsisihan na inaway-away kita noon. Sorry ha. Wala na yon. Matagal na nangyari. It was a history. Pero gusto ko pa rin malaman kung talagang iniisip mo noon na may gusto ko sa'yo. Hindi ko iniisip yon. Walang dahilan para mag-isip ako ng ganon. Yung mga kaklase nating lalaki ang nagsabi niyon. But of course, nagbibiro lang sila. Alam nilang walang appeal sa'yo ang mga lalaki. Noong bata pa ako, gusto ko sanang magmadre paglaki ko. Pagtatapat niya sa tonong napaka-inosente. Now I know. Makahulugan itong sabi. What do you mean na alam mo na? One of the reason kung bakit ayaw mo mag-asawa ay iyon. Subconsciously ay gusto mo pa rin magmadre. Sabi mo pa nga ay gusto mong maging malinis for the rest of your life. Hindi siya nagsalita, pero ang pananahimik niya ay tila pagtanggap na rin sa tinuran nito. Habang nagbabiyahe sila ay nakatulog siyang nakasandal sa balikat ng asawa. Nagising lang siya nang makarating sila sa bahay. Sa malawak na hardin ay nakahanda ang lahat ng pagkain. Pagpasok nila ng gate ay may nagpaulan sa kanila ng mga petals ng bulaklak. Dapat ay sa simbahan ito, di ba? Wika niya kay Noah na nakaalalay sa siko niya. Animo sila nagmamahalan talaga. Hindi ito nagsalita. Gumala ang paningin nito sa paligid. Tila amuse na amuse sa mga kaganapan.
Natuwa naman siya sa nakikitang reaksyon nito. Hindi napalis ang ngiti sa kanyang mga labi habang binabati ang mga bisita. Natapos ang reception na magaan ang pakiramdam ni Juliana. Piling niya talaga'y totoong nagmamahalan sila ni Noah. Maging maayos kaya ang pagsasama ni Noah at Juliana? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.